At maraming salamat sa inyong lahat na ang dami nang sumusubaybay. Libo-libo na po. Maambot na tayo ng milyon na mga yung YouTube channel natin. Ang dami na po na na-empower. At kanina po, papunta ako sa bundok for mass. May naghintay sa akin sa convento from, kalimutan ko saan galing, basta Amorod. Sabi niya, bago lang akong dating, Father. Lagi akong nanonood sa punto por punto. At marami akong natutunan. Hindi pa ako nakauwi sa amin. At pumaparito ako. Umuuna daw siya dito. Para lang personal na magpasalamat at ma ma-share niya, may bahagi niya yung maganda niyang karanasan. Alam nyo, sabi niya, powerful talaga yung deliverance prayer. May nangyari sa kanya eh. Yung balikat ba ito, Brother Jado? Oh, Yung shoulder niya, ay bigla lang sumakit. Grabe, hindi niya ma-describe ang sakit. At naalala niya yung deliverance prayer ng simbahan. Sinubukan niya, dineliverance niya yung balikat niya. In the name of Jesus of Nazareth, I command. Ganon. Alam nyo, walang 30 seconds. Nawala talaga yung kirot, yung sakit. Grabing sakit. Hindi kirot. Grabing sakit sa kanyang balikat. At umiiyak pa siya while nag-share sa akin, sa aking harapan. Maraming salamat sa punto por punto na grupo ni Maria na samahan natin. Dahil sa pamagitan ng ating mga live, mga recorded natin, siya po ay na-empower. Siya po ay nadagdagan yung kanyang kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa kagandahan ng aral, dalisay na turo ng simbahan para sa ating lahat. Grabe. So, ako po ay nagpapasalamat sa mga kasama natin na walang tigil, na nagsiwalat sa katotohanan. Araw-araw, gabi-gabi. Pero ako ngayon, hindi pa ako makapag-live sa aking Facebook. At sabi nila may nag-report daw. So mga isang buwan pa daw. So ang plano ko ay mag-record na lang ako mga 3 minutes or 5 minutes para may bahagi natin yung yung mga karanasan natin sa ministry ni Kristo. At dadayo po tayo sa probinsya sa Cebu, sa Cebu City, Bugo City, sa probinsya sa Cebu at sa Masbate. Pinupost ko na sa Facebook natin. Pinipin ko yan para taga Masbate natin mga followers dito sa makikita tayo. At sa Dumaguete din. Nakasingit ang Dumaguete. So isang linggo ako wala dito pero open pa rin yung office natin dito sa Diocese of Tagbilaran. Dahil hindi nakafocus sa akin yung ministry kundi sa simbahan talaga. At may pari na magpakumpisal, may pari na mag-bless ng mga sacramentals na dahil wala ako doon, absent ako sa office natin. Huwag kayong mag-alala, from 25 yun, 25 to 26 until 29, kahit wala tayo dito sa office natin, huwag kayong mag-alala, may mga pari na i-invite i-invite natin na sila ang mag-bless at sila din magpakumpisal. So ngayong araw na ito, higit sa 200 po ang nangungumpisal. At ang sakit ng anong tawag sa lubot, Brother Jado, nakaupo lang. wait, wait. Po, ay nakaupo, minsan nakatulog, ang daming mga nangungumpisal. No, yan po. We enjoy the mercy and love of God when we go to confession. Sa mga taong hindi pa nangungumpisal, hindi nila enjoy yung kabutihan ng Diyos. Hindi nyo ini-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. No? So, ang ganda. Tingnan sa mga tao na uhaw sa aral ng Diyos, uhaw na uhaw sa biyaya ng Diyos. So,
nagsasakripisyo ang pari para mabigay itong biyaya galing sa Diyos. No, pari lang makapagbigay ng grasya sa pamagitan ng sakramento ni Kristo. So grabe talaga yung kapangyarihan ng pari, mga kapatid. Amazing. So sa mga binatilyo ngayon, magpari na kayo. Wala na yun to si Brother John. Pwede ito magpari pero ang lipay. No? Pero pwede mag-permanent deacon si Brother John, no? Pwede. Kung ipahintulot sa kanyang asawa na may permanent deacon na, si Brother Jando ay magbibinyag na, magbibigay na ng homilya. Kung maging permanent deacon ito si Brother Jando. Okay. At pasalamat ako na tapos tayo sa every month po yung sports and evangelization natin. Every month po. At natapos tayo kagabi sa Kutkutan at Tawug. Dalawa yung barangay ang pinakain natin. At salamat sa inyong suporta talaga. So, ginagamit natin yung sound system natin, malakas. Yung sound system natin ay grabe talaga. Nangahalaga yung 400,000, including the lights, the sound system. At bukas po, may market preaching po tayo. Sana mga pastor sa Tagbilaran City, hinikayat natin na mag-exchange tayo ng idea. Dialogue lang. Hindi tayo magpadala sa ating emosyon dahil high emotion, low intelligence. No? Kung ma-high na yung emotion natin, ay low na din yung intelligence natin. At inainyahan ko, i-invite ko lahat ng mga pastor na laging sumusuway sa ating pananampalataya. Mag-start po tayo alas 3, pero mga alas 5, alas 6 na po ako papasok. At sasama sa ating mga Catholic Faith Defenders, nila Brother Kaloy, Brother Ryan Visira, at si Brother Rulan Misa. Kasama natin ang buong FERS sa mga Catholic Faith Defenders. Bukas po, sa Lunes, dahil Lunes ay hindi ako pwede sa Sunday dahil ang daming mga tao dito, hindi ako maka-alis, no? Nang basta-basta. So, Brother Jando? Okay. So, salamat ako sa inyong moral, financial, spiritual support. Ibalita ko sa inyo na nagsimulan na yung permanent office natin sa Durul, Balilihan, Bohol. So, meron na mga poste, dandahan na ngayong pwede din kayo tumulong kung nanubra yung biyaya ninyo dahil magsagawa tayo ng malaking chapel sa St. Michael. Ang pangalan ng ating ministry dito ay St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism Ministry. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. So, yung isang hektarya, hindi po yun sa akin. Dahil mayroong mga chismis na nangyari na nagsasabi na marami daw akong palayan. At yung palayan na sa likod ko, sa lulo ko po yun. No? Hindi ko po yun palayan. No? So, mag-ingat kayo sa mga kapatid natin, kasamahan pa natin, na sana magsasalita sila sa katotohanan. At hindi yung mga chismis lang. At yung 1 hectare po ay hindi pinangalan sa akin. Yung nag-donate, ilagay na sana Brother Jando yung pangalan ko, Reverend Father Darwin Icano, yung 1 hectare. At sinabihan ko yung may-ari si Ate Sheila at si Kuya Dudo, huwag niyong ilagay yung pangalan ko. It should be given to the Diocese of Tagbilaran. Dahil ang may-ari nito ay hindi si Father Darwin, kundi sa ministry po ito ng simbahan. So, sa simbahan po ito, buong 1 hectare ay sa simbahan po yan. No? Kahit 100 square meters, Brother Jando, hindi ko inaari. No? Kundi sa diocese po yun. So, yung permanent office natin, maglagay tayo ng malaking chapel at merong mga deliverance room, exorcism room,
merong Blessed Sacrament, Adoration Chapel, meron ding dormitory po, mga sa mga kapatid natin na malayo at kailangan sila ng series of prayer and exorcism, meron silang matuluyan. So lahat po ito ay pagmayari ng diocese. Hindi po ito pagmayari sa akin. Yan po ang malinaw, mga kapatid. At salamat po sa inyong walang humpay na suporta. Pwede po kayo magpadala kay Ate Sheila, direct to Ate Sheila Taghap. Siya po ang kung meron kayong i-share kahit ah, halaga niyan ay makatulong para sa simbahan po. No? At communicate Ate Sheila Taghap. Kung meron kayong i-share para sa simbahan po. At may nagbigay na ng mga simento, Brother Jando. So, dahan-dahan na mapatayo natin yung chapel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe ang ang buhat sa Espiritu Santo, Brother Jando. Buhat. Kilos ng Espiritu Santo. ng Diyos. Grabe yung kilos ng Diyos sa ministry ito. At kung mapansin niyo doon sa Turil, sa mga rough estimation nila na dumadalo sa talk natin, umaabot ng 8 to 10,000. So grabe talaga itong ministry ito ang hinahanap ng mga tao. Itong ministry ito, uhaw na uhaw ang mga tao nito. Gutom na gutom, Brother Jando. So, salamat tayo sa Diyos na naging instrumento tayo at sinabihan ko yung mga tao na wag iwasan natin maging fanatic. Maging fanatic kay Father Darwin. Wag maging fanatic ni Brother John, wag. No? Maging fanatic ni Brother Win, wag. No? Baka magtayo na tayo at tatawagin na natin si Brother John na Senior Aguila. At si Senior Kuwaknet. Junior Aguila. Senior Kuwaknet. At si Father Darwin mo na ay Senior Uwak. So, iwasan natin maging fanatiko. Ang ating pananampalataya ay hindi fanatic, kundi authentic po. Lapit kayo sa pari ninyo. Lahat ng mga pari ay may kapangyarihan na magkapagaling sa pamagitan ng mga sakramento. Hindi sa pamagitan niya. Siya po ay instrumento lang. Ipadaloy ng kamay ng mga pari sa pamagitan ng kanyang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, kung pupunta ako sa ibang lugar, ang daming mga tao, Ate, heal mo ako. Go to your priest. Yun lang sasabihin ko. Go to your priest and do deliverance to your house. And then practice cares. Ang daming gumagaling. Ang daming gumagaling talaga. Hindi lang gumagaling, gradually change and transform to the mind and heart of Jesus Christ. Amen! So, fight Team Maria, tatak CFT with a humble heart. God bless, Brother Jando.